Yan, mayroon na naman tayong magiging topic. Araw-araw na pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Yan, 24 vitals, 24 vital areas for disciple of Jesus Christ. Yan, yan po yung, may 24 tayong topic yan. Sana po ay matapos po ng pag-aaral po natin. Ang paksa po na ito ng unang sa 24 vitals na ito, yung unang topic natin ay yung katiyakan ng kaligtasan. Yan ang unang-una natin na itatopic ngayon sa araw na ito. Yung katiyakan ng kaligtasan. Ang layunin po nito ay may katiyakan na sa kanyang paghahayag sa iba ng kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan ayon sa kanyang pananalig kay Kristo gamit ang mga pangako ng salita ng Diyos. Yan. Mga talata po, hanap po tayo sa Biblia, katiyakan ng kaligtasan ayon sa pangako ng Diyos. Unang-una po yung talatang pagbabatayan po natin ay yung sa Una Juan 5:13. Ang nakasulat po dito, sinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan. Isinulat po yan ng Apostol Juan sa Una Juan 5:13. Kaya po isinulat ang ito para malaman natin na may katiyakan tayo ng kaligtasan. Yan. Ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan po ang sa 14 sabi dito, may lakas tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibinigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Isa pang verse sa John 5:24. Sa aklat po ng Juan, talatang 5, verse 24. Sabi po doon sa verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Yan po. Ang Panginoon Jesucristo po ang nagsasalita dyan. Ito yung maaari nating matiyak na tayo ay Kristiyano na. Yan. Pag isang Kristiyano na po, ay ibig sabihin po niyan ay sumusunod na tayo sa mga alituntunin ng Panginoon. Sa itong pinakaunang paksa po natin ay yung katiyakan ng kaligtasan. Kaya ang mga talata po natin ito naman sa pangalawa, ito ay ayon sa gawa ni Kristo. Yan. Babasahin natin, buksan po ninyo ang ating mga aklat, ating mga Bible. Sa Juan 1:12. Ito ay ayon sa gawa ni Kristo. Sabi dito sa 12, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Pag ikaw po ay binigyan ka na ng karapatan maging anak ng Diyos, ay sigurado na po yan ang kaligtasan. Sa verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po. Ayon sa kalooban ng Diyos, kaya tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang pangatlo po, ang ating topic,
sa katiyakan ng kaligtasan sa sa ikatatlong puntos. Ati pong ang pangako at pananampalataya sa salita ng Diyos. Yan. Balik tayo sa 1 Juan. Yan. Balik tayo sa 1 Juan. Chapter 5, verse 11. Yan. Chapter 5, verse 11 hanggang 12, sabi dito, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Liwanag po, di ba? Pag wala kang Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Balik tayo at punta tayo sa isang talata naman para masigurado natin. Sa 1 Thessalonians 2:13. Tingnan po natin dyan. 1 Thessalonians 2, verse 13. Sabi dito sa 13, kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipinangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo sa mga sumasampalataya. Ito po yung ang pangako at pananampalataya sa salita ng Diyos. Yan. Pang-apat na puntos po, pupunta po tayo sa isang talata naman. Yung pang-apat na puntos, ang patotoo ng banal na Espiritu. Yan. Pag ang banal na Espiritu nagpatotoo sa iyo, ibig sabihin na yan ay tinanggap mo na ang salita ng Panginoon Jesucristo. Ayon po sa Roma 8:15. Roma 8:15 hanggang 16. Yan. Pakitik note lang po para mabalikan nyo rin po ang mga talata na ito. Isa ang patotoo ng banal na Espiritu. Sabi dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Salip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Sa 16, ang Espiritu ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Mararanasan po naman natin yan na pag tayo'y tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, mararanasan po natin na yung kagalakan na alam natin na anak na tayo ng Diyos. Kasi pag anak ka ng Diyos, ay may katiyakan ka na ng kaligtasan. Yung nararanasan mo yung kahit wala kang ganun kalaking pera, kagaya ng sa iba na masaya sila pag marami ang pera. Pero pag nasa Panginoon ka na, kahit walang pera, lahat naman ng pangangailangan mo ay sustain. Hindi naman sinasabi doon na kailangan mo maging mayaman sa mga material na bagay, sapagkat yan ay wala naman na hindi po madadala ng isang tao. Kaya po, sa tuwing susundan nyo po ang 24 vitals nito, ito
Ito po yung pinakauna, yung paksa natin sa una. Yan na po, ayan. 4 na puntos lamang po to para hindi po kayo mainis. Araw-araw po mayroon tayong makikita ninyo yan sa upload natin. Salamat po and God bless.